Good morning. May temprano lang dyan kanindo. Apo, may nga temprano da. Ano po ang inyong naisip po na bakit gusto po nating hatiin sa dalawa yung barangay Tinigiban po? Ang Tinigiban po, masyado na ring malaki para sa akin. Hindi man siya kalakihan sa area, pero ang population po masyado nang ang nakatira dito. Kaya yun po ang reason namin. At saka yung may mga nakikita kang hindi rin ayos. Doon sa populasyon po, may ilan ho ba na ang nakuha niya sa PSA yata? Ilan na ho ba yung populasyon po ng Tinigiban? Ang nakuha namin sa PSA na certificate of ang total population is 13,565. Okay. Yan po ay hanggang year 2020 lang. Ang 2021, 22, 23, 24, and 25, hindi pa po nakasama dyan. Oo. So kinukuha ko kasi yung mga basis din para sa mga kaalaman ng mga taga-Tinigiban kung bakit gusto nyo rin pong hatiin na dahil yun nga, 13,000. Ano pa po yung isa na hindi po maayos po, kanyo? Tinigiban? Medyo marami po yun kung talagang isasalaysay natin. Bigyan nyo lang po ako ng mga isa. Oo, ma'am. Mga isa lang po siguro. Ano yung tingin ninyo? Na... katulad po ng mga projects na binabanggit po nila. Yung po ng cementing at saka yung mga drainage system na yan, ay hindi pa po yan sila mga kagawad, hindi pa po sila barangay captain. Ngayon, ang dyan ay nangangampanya pa lang sila, yan po ay pinapatupad na ng city government. Ano po nila yan nasa 41 million. Yan po ang implementing ng ng city government. Kaya po, wag po nilang akuin yan, hindi po yan kanilang project. Hindi pa nga po sila nakakaupo okay. Isa lang po yan. Ito ba yung dahilan po ninyo kung bakit gusto nyo hatiin? Itong sinasabi ninyo dahil hindi maayos yung mga sinasabi mga ganon? Ay, medyo marami po yan. Medyo marami pong mga reason dyan. Oo. Kaya lang pa. Pero the main reason, Ma'am Andrea, is malaki na yung populasyon, 13,000 kanyo. Yes po. Okay. Saan naman ninyo hatiin yan? Saan banda ho? Dito papunta ng Santa... Yung po yan, ang pinaka po namin, magbumula po doon sa may Jollibee drive-thru, yan po ang pinaka-boundary. Tapos yung national highway po yan ng national highway po yan ng San Jose, pataas doon, pababa, papunta sa mga ibang barangay na. Tapos dito naman po yung kaliwa, yung papunta ka na Tinigiban, Santa Monica, papunta rin po doon sa dulo pa. Yan po ang nagiging mother barangay. Dito naman po sa kabila, yung inaano po namin na maging barangay San Carlos. Saan po yung gusto nyo maging barangay San Carlos? Saan banda? Umpisa po doon sa pinaka-boundary ng Jollibee drive-thru. Dito mayroong parang seed farm yata yun. Tapos papunta doon po sa market. Ay dadaan po ng market yan. Patungo po doon. Ang labasan po niyan po ay malapit sa may Masway. Barangay, bakit naisipan, bakit po barangay San Carlos para sa inyo? Kasi po, mayroon po kami ditong chapel. Ang chapel po na yan, ako rin po ang founder niyan, marami po akong mga kasamahan yan, para po yan ay maitayo. Ngayon po, sa awa ng Diyos, yung chapel na yan po na San Carlos, Borromeo Chapel, pa 11 years na po ngayon. Ang barangay po, wala pong naisir dyan. Barangay San Carlos. Yan po, initiative po namin na ipaglaban yan, kasi nga po yan ay kinukuha na po. Kinukuha na po yan ng aming barangay kapitan dito. Mabuti po na ipaglaban namin at lumabas, nagkaroon po kami na ngayon ng isang chapel, barangay San Carlos Borromeo Chapel. Ngayon po, umaabot na po ng kulang-kulang na po yan 3 million ang po dyan. Yan po ay puro lang po mga tulong ng mga tao. Kung nakikita po kasi nila ang development ng chapel namin, maganda. At saka marami na pong nagsisimba ngayon dyan, mga nakasasakyan pa. Okay. So, ano po yung sabi ng council kahapon nung yun po ang ni Kagawad, yung po ni Kagawad Damasco, medyo hindi nga maganda sa tainga namin, pero yun po ang desisyon nila. Wala kaming magagawa, pero siguro hindi kami hihinto diyan. So, may mga option po naman para diyan
13,000, nakapagtanong mo ba kayo kung sapat ito para gumawa pa ng hatiin at gumawa pa ng isang barangay? Yung populasyon na yan. Sa sa ngayon po, ang Puerto Princesa po is highly urbanized. Ang population po ng, pag highly urbanized po ang isang barangay, ay isang siyudad, mayroong gustong mag-create ng basta 10,000 above, pwede po yun. Ay ito nga po, 13,000 po, kaya lang, ang dito nga po sa kabila, ganito sa kabila, yun po ang siguro ang pag-aanuhan namin, kung mayroon silang magkakaroon kami ng problema dyan, maaari po sa boundaries. Okay. So, mukhang hindi ho yata maaprobahan pa ito. Anong... Ay, wala pong problema sa amin, Louie. Wala pong problema sa amin ngayon. Pero Opo. hindi kami, dahil inano naman kami ni Kagawad Dilig at saka po ni Kagawad Oliveros na anytime na kung kami makakapagpirma sa ganitong kadaming mga signatures, pwede ko namin ulit sa sangguniang panglungsod. Kasi sabi niya, mamili kayo kung gusto ninyo ng national. Pag national kayo na aprubahan, sabi niya ay, yun po ay magiging mataas ang inyong pondo. Pero pag dito lang po sa sa city, sa lokal lang po, medyo mababa lang. Siyempre po, yung ira po, paghahatiin. Unang-una po, hindi talaga yan papayag. Ang barangay, dali ang sahod po nila liliit. Oo. Okay. So, kasi creation ng barangay ito eh. Pwede rin kayo sa Congress o sa Yun nga po, sa Congress. Oo. Ang sinasabi po nila sa inyo na mag-gather pa kayo ng mga signatures. Ang mga... Yan po. para... Yan po kasi, Louie, Apo. yung signatures na yan, inano lang po namin yan ng halos 2 weeks lang kami nagpapirma. Oo. At yung masakit nga po yan, yung binabanggit ni Kapitan at kung ibang kagawad pa doon, na kami raw nagpapirma sa simbahan at sinasabing may ayuda. Alam mo, Louie, hindi ko gagawin yun. Ako po ang founder ng na yan, ng simbahan na yan. Ngayon, magpapaano ako doon mga signatures na yan para sa mga ayuda-ayuda. Kahit kami mayroon pong mga petition na pinapalaka ang papel na babasahin po nila doon kung ano ang reason why at magkakaroon kami ng another barangays. Hindi naman po basta-basta lang kami, basta na lang kami doon magpapapirma ka doon. Siyempre may respeto kami sa simbahan. Okay. Ginagawa pa nilang issue yan. Nakailang pirma po? Nakailang papirma po kayo na-submit? Sobra po ng 300. At yan nga po, ay Ba, dalawang marami. linggo lang namin ginawa. Nag-stop po kami. Kasi nga po, siyempre ako mayroon din akong hindi ko masyadong natutukan yan. Kaya lang po, naisa lang nga po namin. Oo, 300 ho? Ba, marami-rami pala. Yung Opo, nakapirma yung doon. una po yan, alam mo sa totoo lang po, nung una namin sinalang yan, 142 nga lang eh. Oo. At saka sa creation po ng hindi naman po yata nakalagay doon na basta ang inaano doon, population. Hindi, sa ko lang po, kasi babasahin ko lang ulit. Parang hindi po nakaano doon na yung signatures, talagang kailangan. Oo. Ang po doon, yung population talaga. Okay. Ano pa yung binabanggit na, sino po yung nagsabi na yung kaya nakapapirma kayo ng ganyan meron nung ayuda kayong binibigay? Saan galing yung Yun po, yun, diniklara po doon ng kagawad nung nag-hearing kami. Hindi ko po talaga ginawa yun. Pinagsisinungalingan ko po yun, hindi totoo yung mga sinasabi nila. Oo. Ayuda daw ho. Namigay kayo ng ayuda kaya nakapapirma, ganun. Ay, hindi po. Ako po, kahit hindi po ako isang concerned citizen lang po ako dito. Kilala po ko dito sa Tinigiban. Marami na po akong nagawa na hindi nagawa ng mga kagawad dyan. Yan po ang totoo. Magtanong sila dito sa Tinigiban. So, Galit lang po sila sa akin dahil alam nila, nag-uupos ako kung anong gusto nilang Siyempre ako gusto ko po kasi transparent. Dahil ang ginagastos ng mga pira dyan na hindi naman kanila. Okay. So, yung kasalukuyang barangay officials ng Tinigiban, diskontento ho kayo? Talaga po, hindi po ako kontento sa mga trabaho nila. Okay. So, balik tayo. Anong move nyo rito po? Kasunod, dito sa... dahil hindi yata na-turn down sa City Council, ano yung Opo, kasunod? yan po ang ni Kagawa Damasco. Ano po yung kasunod nyong gagawin po? Mayroon po kami hakbang na gagawin dyan. Oo, okay. So, pero sa inyo talaga, yung 300 nakapirma, alam naman nila yung pinipirma nila, no? Nahahatiin nyo yung barangay. Alam po, dahil may petition po kaming pinapaano sa kanila. Okay. Kung ano po ang reason. Mga taga-Tinigiban din ho yun, yung mga nakapirma na 300. Opo, alang-alang po magpapirma kami ng mga taga Santa Monica. No, tama po yun. Okay, sige po. So,
ilalaban nyo pa rin ho ito. Opo. Okay. Sige May po. awa ang Diyos. Oo. Ano po ang mensahe pa natin, Ma'am Andrea, dito sa mga taga-Tinigiban na nakikinig sa atin ngayon? Ay gusto ko lang din po sa naging yung i-address kay Kapitan. Huwag niya na pong isasalid yan yung talunan kami. Kahit po ako talunan bilang concerned citizen, marami na po akong naitulong dito sa sa barangay na to. Kaya wag niya pong anuhin na lahat po kami from captain to hanggang iski. Yung time na yan, itong nakaraan na eleksyon na yan, wala po talaga kaming nanalo kahit isa, wala pong nakasingit. Miracle. Okay. Sige po, Ma'am Andrea, at kinuha lang namin yung side ninyo dahil medyo gusto nating malaman din yung dahilan kung bakit gusto hatiin at yung iba pang mga kadahilanan sa mga... Marami pong mga dahilan dyan. Yung binabanggit nyo, isa lang yung kanina, yung project ng city. Hindi lang po project, pati yan po dyan sa mga pagpapatakbo dyan. Oo. Ako mismo sasabihin ko sa inyo kagawa ay Kaluwi. Lalo na Kaluwi, lalo na pag sa mga di ba may mga synchronize, isa po ako pinapatayan po ako ng microphone. Ha? Ayaw nila po marinig kung ano yung sasabihin ko at kung ano yung itatanong ko. Pinapatayan kayo ng microphone pag kami synchronize Opo, sa... lalo na pag mga open forum. O, 2 minutes lang yan. Minsan, dalawa lang ang pwede magtanong. Mayroon nga pong nakalagay, doon na DILG. Ngayon po, ang DILG na yan, nakatingin din lang po. Ako nandoon mismo, nakikita ko. Pag hindi pa nga natatapos ang yung taga DILG, mauwi na eh. Okay. So, sige po, Ma'am Andrea, at baka may gusto pa kayo iparating sa mga taga-Tinigiban, no? Sa mga... At saka yung iba rin po pala yan, Kaluwi, yung iba dyan na nagkukumit na hindi rin talaga taga-Tinigiban, wag na po nilang ipaparating dito kung ano-ano pang mga comment kasi hindi po nila alam talaga kung ano po ang nangyayari dito sa amin. Okay. At kung talaga pong ang magugustuhan, palagay ko po, kasi ako naniniwala na ang isang barangay, pag medyo maliit, basta yung will mo talaga, hindi ka kurap, hindi ka yung talagang mo, serbisyo talaga sa kanila, sa barangay mo, maganda po ang kalalabasan. Pag kalaki-laki nga po ng pundo, kung wala naman po kayo nakikitang proyekto. Okay. Sige. Ma'am Andrea, salamat po sa inyo, ma'am. Maraming salamat din, Kaluwi. Thank you. Good morning. Morning. Si Ma'am Andrea Gonzales.